Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw pa rin ng Huwebes, October 23, 2025. At ito po nga plano ng pagpapadala ng sulat ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Senate President Vicente Sotto III bukas, October 24, upang subukang ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva ay hindi na po matutuloy. Bakit po? Dahil etong inutos dati ni Ombudsman Conchita Carpio Morales, ito pong dismissal from service ni Senator Joel Villanueva na nahatulang guilty ng grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the interest of the service dahil umano sa pagkakasangkot ito sa 10 million pork barrel scam bilang congressional representative ng SIBAC party list ay dinismiss ni dating Ombudsman Martires. Ito mga kababayan, kinumpirma ni dating Ombudsman Samuel Martires na ibinasura na noong 2019 ang dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay ng umano'y maling paggamit ng 2008 PDAF o pork barrel. So dinismiss na pala ito ni Martires noong 2019 nang walang nakakaalam. Grabe hindi alam ng Senado, hindi alam ni Tito Sotto. Ewan ko lang kung alam na nung iba. At maging si Joel Villanueva ay tahimik tungkol dito. So ito po ay secret. Ano nangyari? Secret deal? Ano to? Gentleman's agreement? Katulad nung nangyari kay Digong Duterte at etong China? Nagkaroon ba ng gentleman's agreement? Nagkaroon ng secret agreement? Kasi bakit hindi alam ng Senado? Kahit ni Ombudsman Remulla ngayon, wala silang kaalam-alam. Basahin nga natin itong report. Ito mga kababayan Sinabi ni Ombudsman Samuel Martires na yung dismissal order against Senator Joel Villanueva had been dismissed back in 2019. Kasi nga, naungkat ito nung sinabi ni Jesus Crispin Boyeng Remulla, nakakausapin niya itong Senate to enforce ito nga pong 2016 dismissal order against Villanueva for alleged misuse of 2008 Priority Development Assistance Fund o PDAF or pork barrel as a congressman. Pero sabi nga ni Martires sa text message that he granted the motion for reconsideration of Villanueva which sought to reverse the dismissal order. So nag-file pala ng motion for reconsideration eto si Villanueva para mabaliktad po ang desisyon ni Carpio. At yun nga, pinagbigyan niya yung motion for reconsideration at ang nangyari, dinismiss, binaliktad yung order ni Conchita Carpio Morales. Kaya na-dismiss yung dismissal order. Ipinakita naman ni Villanueva yung excerpts kung ano yung nangyari noong 2019 Ombudsman decision na nag-dismiss ng malversation case against him. Sabi rito, in fact, there is no probable cause against Villanueva. Yan yung pinakita natin kanina mga kababayan, yung mga pinakita niya mga dokumento. Yung mga clearances, pinakita ko sa inyo kanina yung mga clearances. At ito raw ay harassment plus fake news, sabi ni Villanueva. Kaya naman sabi ni Jesus Crispin Boyeng Remulla, itong bagong ombudsman, hindi na po muna matutuloy yung pagbibigay niya ng sulat. Kasi lumabas, dismiss na pala Na-reverse na po yung ruling ni Ombudsman Carpio Morales. Nako.
Eto, pakinggan natin si Ombudsman Remulla. So it's a surprise secret decision that came out. So it was a secret, sir? Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martinez never spoke about it. Di ba parang secret decision siya? Alam niyo ba yun? Did you know about it? Nobody knows about it. Sir, sabi po ni Senator Joel Villanueva, sabi niya daw po, sir, na dismiss naman daw po and harassment and fake news daw po yung sinabi. Well, harassment, it's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid, that can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody know about it. Kahit nasa Senate mismo, hindi nila alam yan. Even Tito Soto didn't know about it. Ngayon lang nilabas. So don't you call that a secret decision? But sir, what about the people here in the Ombudsman's office? Siyempre, alam din dapat nila yan, sir. Exactly. Nobody was raising any issue about it before this. Sir, may sapagan bang nangyari kung naging secret po ito? Hindi ko alam eh. Basta it's a very mysterious decision. Kasi nga, it's a public interest decision. He ran for public office. He was elected senator. So it's a very newsworthy thing. And it's something that is in the public interest. Kailangan pa ba ng investigation internally, sir? Dito sa Ombudsman? Now we're studying the decision. We're studying everything. Sir, to be very clear, will you still send the letter or hindi na po? Hindi na. Okay. Kasi nga, nagbago na yung premises natin. Nagbago na. Sir, sir. Sige. O, teka. Ano na? O, thank you. Okay. Okay, so hindi na po matutuloy yung pagbigay ng sulat sa Senate. Kasi iba na yung premises eh. Kasi nalaman nila na-dismiss na pala yung dismissal order ng dating ombudsman. Nireverse na yung desisyon ni Martires noong 2019. Na yung desisyon na yon sikreto. Hindi po pinaalam sa publiko. Ni ang media hindi nga alam eh. Di ba? Kasi nung nanalo si Joel Villanueva bilang senator, dapat yan ay na pag-usapan pero hindi nga na pag-usapan. Ano yan? Sadyang itinago. Pati si Joel Villanueva tahimik. Hindi niya inopen yan. Dahil, syempre, malaking issue yan para sa taong bayan at dapat pag-usapan. Pero talagang tinago nila. At ngayon lang na uungkatin, na bubuksan uli, ngayon lang nila nalaman. At ngayon lang sinabi ni Martires na nag-grant pala yung motion for reconsideration ni Joel Villanueva. Na balik na rin yung decision ni Conchita Carpio Morales. Sabi talaga to si Martires. Ibang klase. Ibang klase talaga to si Martires. Ha? Kung kailan ngayon palang bubuksan uli, ngayon lang siya nagsalita. Na ang ginawa, nagdesisyon na pala siya, binaligtad niya pala yung desisyon nung naunang ombudsman kay Martires. Aba, ibang klase. Ibang klase pala ito si Martires. So, naunsami etong plano ni Boyeng Remulla na buksan muli itong isyong ito. Wala, hindi para saan pa kung magpapadala siya sa Senate ng sulat para reviewin yung o ipatupad yung utos o yung desisyon ni Conchita Carpio Morales. Na-dismiss na pala. Na pala, nabaligtad na pala ni Martires. Ibang klase talaga to si Martires. Hindi ba pwedeng maimbestigahan ng ombudsman yung ginawa ni Martires? Bakit nila tinago? Bakit tumahimik sila tungkol dito sa isyong ito? Ito ay issue ng national interest. Nako. Ibang klase. Ibang klase pala to si Martires. At ganoon din si Joel Villanueva, tahimik pala sila. Ngayon, sinasabi ngayon ni Villanueva na harassment. Na harassment itong ginagawa ni Ombudsman Boyeng Remulla. Harassment. Kasi nga, hindi alam eh. Hindi alam ng
Office of the Ombudsman eh. Na ito pala ay nadesisyon na. Nabaligtad na pala ni Martires. Ibang klase talaga to si Martires. Grabe. Grabe ko si Martires. Dapat imbestigahan ito mga kababayan, di ba? Bakit ganun? Ba't sinikreto ninyo? Ba't hindi nyo binulgar? Di ba dapat transparency? Dapat sabihin ninyo kung bakit ano ba desisyon? Bakit pinaligtad ninyo? Bakit nabigyan ninyo ng napaboran nyo ang motion for reconsideration ni Joel Villanueva? Walang yan. Ang galing nila magtago. Ang tagal na panahon. Noong 2019, nariba siya pala yung ruling ni Conchita Carpio Morales, 2025 na, ngayon pa lang nalaman. So for 6 years, itinago. Aba, magaling talaga magtago itong mga to. Ano pa kaya mga tinago na ito? Ano pa kaya mga sikreto, mga secret deal, mga gentleman's agreement? Grabe. Sabi nga nung iba, ito talagang si Martires ay palpak na ombudsman na walang naipakulong na mga opisyalis ng gobyerno. Ang daming kasong isinampa dyan sa ombudsman pero wala na naipakulong. Ito nga, katulad na itong isa, pinapadismiss na. Pero binaligtad niya yung desisyon. Matindi, patago. Secret. Grabe. Secret agreement. Nagkaroon ng gentleman's agreement, parang si Digong lang sa kayong China. Grabe, ito nga nangyaring ito. So yun mga kababayan, bago tayo magtapos, meron lang akong gusto i-share sa inyo nagalit po si Mayor Sylvester Austria sa DPWH. Eto mga kababayan. Ayan po sa ating screen. Bakit po siya nagalit? Walang iya. Binubutas yung kalsada ng doon sa kanyang nasasakupan. Na hindi man lang nagpapaalam itong Department of Public Works and Highways. Yung contractor. Hindi mo lang nagpapaalam. Dapat nagpapaalam kayong mga kontraktor, kung meron man kayong kontrata sa National, DPWH, dapat bago nyo butas-butasin yung mga kalsada, magpaalam kayo sa mayor. Ayun po yung nangyayari. Kaya si Orme nagagalit din May mga proyekto, yung mga congressman, may mga proyekto yung ibang mga sa national government, tapos hindi man lang kayo nagipag-coordinate. Kaya ang napeperwisyo, etong si Mayor. Kasi nagagalit yung mga tao doon sa Mayor. Ito, pakinggan natin si Mayor Sylvester Austria. Galit na galit si Mayor bad trip Yung mga tiga-DPWH, wala na naman dito sa bayan ng Hayan ng walang paalam. Ano po ba ang gusto nyo? Bakit po ba ayaw nyo magpapaalam dito sa munisipyo? Hindi naman po namin kayo hinihingan, miski piso. Pag kami na-aksidente, kapag kami nangyari, kami sisisihin sa munisipyo, pero hindi naman po kayo nagpapaalam sa akin. Ano ba ang problema, District Engineer? Bakit po gawa kayo ng gawa? Sabi, meron daw sulat ng central office para daw may gawin. Kahit na may sulat si Secretary Vince Dizon, hindi naman kayo nagpapaalam sa munisipyo. Magbabakbak na naman kayo ng kalsadang central office dahil sa poblasyon, tapos hindi kayo nagpapaalam na naman. Nakikiusap po ako sa inyo, ayusin ito. Makipag-coordinate kayo, hintayin ko po kayo hanggang alas 5 ng hapon sa opisina ko sa mayor's office. Pinatigil ko na yung backhoe. Kakana kayo, hindi kayo nagpapaalam. Pagka traffic, kami sisisihin na hindi kayo nagko-coordinate. Pag kami nahulog, may na-aksidente, munisipyo sisisihin. Nakikiusap po kami sa inyo, wag naman tayong bastusan. Susugod kayo, magbabakbak kayo, wala kayong kapapaalam sa amin. Hintayin ko kayo hanggang alas 5 ng hapon sa opisina ko. Kung sino man po yung kinatawan ng district engineer, kung hindi si district engineer ang pupunta, hihintayin ko kayo. Wag ho tayong respetuhan tayo, nire-respeto ko kayo. Igalang nyo din kami dito sa munisipyo. Hindi ho bastusan. Wag hong ganon, wag barakuhan. Hindi ho tama yan. Kahit makarating kay Secretary Vince Dizon, sinabi na nga sa inyo, daan kayo sa LGU, ayaw nyo pa rin hong magpaalam. Bakba kayo ng bakbak. Pumasok yung backhoe doon sa compound ni RJ.
O, bakbak kayo ng bakbak, hindi kayo nagpapaalam. Wag kong ganun, respetuhan tayo. Subcontractor pa yata kayo. Walang barakuhan, walang bastusan, respetuhan tayo. Hintayin ko kayo ha, alauna 52. Hihintayin ko kayo hanggang alas 5, mga tiga DPWH ha. Hihintayin ko kayo. Alright, so, yan si Mayor. Dapat ganyan si Mayor. Kaya nga, ito kasi mga taga DPWH, hinuhukay eh. Misa nga, maayos pa yung kalsada, hinuhukay, binubutas eh. Pag ganyan, magpaalam muna kayo. Kasi nakakasagabal kayo. Tapos pinapagalitan, nagagalit mga tao kay Mayor. Umiyak tuloy si Mayor. Nagalit yung si Mayor eh. Mga tulongis kayo, mga taga-DPWH talaga kayo. Magpaalam kayo, hinihintay kayo ni Mayor. Kanina pa yan. Ewan ko kung dumating na yung representative ng DPWH yan kay Mayor. Mga walang iya talaga itong mga taga-DPWH ito. Kaya ako, ayoko na mag-apply dyan eh. Dadamay lang ako sa katarantaduhan ninyo. Bisit. Yan mga kababayan yung ating update. Hindi na po matutuloy yung pagpapadala ng sulat ni Boying Rimulya, ni Ombudsman kay SB Soto. Dahil wala na, para saan pa? Paano nyo ipapatupad yung dismissal order kung binaligtad na pala yung dismissal order? Naibigay na pala, napaboran si Joel Villanueva doon sa kanyang motion for reconsideration. Ang ano lang doon, sinikreto, hindi pinaalam. For 6 years na itago. Ang galing na ito magtago ng mga sikreto. Kaya akala nila, maitatago nila. Nako, wala pong sikretong hindi nabubunyag. Katulad nung dun sa sa flood control. Akala nila siguro hindi mabubulgar. At etong tinago nila for 6 years. Akala nila hindi mabubulgar. Nako, wala pong sikretong hindi nabubulgar. Lahat po ng baho, sumisingaw yan. Kaya malalaman at malalaman yung mga katarantaduhan ninyo. Yung mga pinaggagawa ninyo. Ayan mga kababayan, yan lang po muna ang ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.